Yo, what up? Good day, this is Adriano. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also, hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. So, ayan, naka-lockdown na naman tayo. And isa sa pinaka-importanting investment talaga is yung motor. Makatipid kayo in the long run dahil napakamahal na pamasahe ngayon. At the same time, nakasaalang-alang pa yung inyong health sa pagbiyahe-biyahe. So, naisipan ko na pagkumparahin yung best of the best ngayon sa motorcycle industry, lalo na sa scooter or sa automatic segment. Marami nagre-request dito. And disclaimer lang bago natin simulan, hindi ko purpose to promote brand war. And medyo magkaiba ng category ang dalawang ito dahil yung isa is sporty at yung isa naman is pang touring. So meron silang magkaibang hatid na riding comfort and riding strategy, riding style. So ang purpose ng vlog na to is para dun sa mga bibili pa lang ng motor at nahihirapan mag-decide kung alin sa dalawa yung bibilin. Kasi ako mismo is na-challenge kung alin sa dalawa yung bibilin. By the way, ang ating pagkukumparahin ngayong araw is Aerox 155 2021 model versus Honda PCX 160. Is 2021 model din yan. So tara, simulan na natin. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, it's 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuver in silence to let them in, chalk up their body, another one body, that's just how it go. I got some secrets, I'm shaking the game so they stay on their toes. Stay in your lane, I to stay on the go. I came to play with the pros and act like a rookie, so they overlook me. Then I double up again under their nose. None of them cold, they just got lucky but never adapted. So I'm to the one if it's coming to blows. My enemies cutting it close. I let them think that they got me, but what do you know? I had them beat before we ever spoke. I'm ready for smoke. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, it's 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything. Now they ain't go harder than me, they need a blade in a sheath, a shank in a piece, a crate full of heat, an army, a fleet, a tank and a jeep, a navy at sea, with ace a marine, an ace up their sleeve, a team of marines, a freak on a leash, a beast with an appetite, razor for teeth, and still they would lay at my feet. Boy, you got the wrong one. I gotta look over all of my publishing statements for Q1 as soon as the song's done. I gotta call up my mama and tell her I made it as soon as my log's done. I gotta read all my trade publications and sip my tea till it is all done. I think it's all fun. Bago natin simulan ng vlog na to, gusto ko lang i-quick shoutout itong ating bagong riding jersey. Ayan o, from Parak Clothing. Napakasimple lang at hindi mainit kahit na ganito yung panahon. Tirigang araw, kulay white lang siya kaya napaka-presko. At isa pa, gawang Parak Clothing kaya air-cooled siya and stretchable. Napakasimple lang yan. Ayan, may design dito, netizens. Ayan, Parak Clothing, logo natin. Adriano Motovlog sa gitna. Ayan, tapos dito sa gilid, meron din yan. Ayan o. Nakasulat din. Simple lang siya pero napakaganda. Sa likod naman, makita natin. Ayun siya sa likod. Napakasimple lang niya pero napakaganda. Pwede kayong umorder nito sa aking page, Facebook page, Ned Adriano Vlogs. Halagang SRP na 1,300 pesos and gawang para clothing. So, ma-assure nyo yung good quality netong riding jersey na to. At the same time, please show me support sa mga natutulungan ko na bumili ng motor, mamili ng motor. At the same time, sa mga na-update sa mga bagong motor, kung ano ba yung best ngayon sa market. Bilang suporta sa akin, pwede kayong umorder nito sa page ko. Available in all sizes. So ayun, Netices, naisipan ko na i-compare muna yung basic specifications nitong dalawang motor dahil kapag tinignan mo sa papel, medyo magandang deciding factor. And problema sa mga beginners nowadays is di pa sila ganun ka-familiar sa specs and features na mababasa lang sa papel. And medyo mahirap sa kanila mag-compare ng dalawang motor. So naisipan ko na side by side, tignan muna natin yung specs and feature. So magsimula tayo sa compression ratio. Ang compression ratio ay napakahalaga para sa fuel mixture before the combustion. Ang compression ratio ng Aerox 155 2021 is 11.6:1. Mas malakis na siya compared sa mga previous version ng Aerox at sa current version ng NMAX 2021.
So napakaganda na maganda yung compression ratio niya. Habang sa PCX 160 naman ay meron siyang compression ratio na 12:1. Yun yung isa sa pinakamaganda or start ng magandang compression ratio pagdating sa motor, yung 12:1. 11.6:1 is better than the previous version of Mios, pero itong 12:1 is very incomparable. Napakaganda ng compression ratio na yan. So good job sa Honda pagdating sa compression ratio. Pagdating naman sa engine, meron din silang pagkakatulad. Parehas ang Aerox at ang PCX 160 na merong liquid cooled, 4-stroke, single overhead cam, 4-valve, single cylinder. Nagkaiba lang sila sa displacement ng mismong makina. Sa Aerox kasi 155cc ang kanyang displacement. Habang si PCX naman, 160 yung kanyang pangalan, pero to be exact, it is 157cc sa kanyang papel. Dumako naman tayo sa torque and power ng dalawang motor na to. Kung pagkatabihin natin ang dalawa, ang Aerox 155 ay merong maximum power na 11.3 kW at 8,000 RPM. Habang si PCX naman ay merong 11.7 kW at 8,500 RPM. Kung i-compare natin yan sa HP, ang Aerox is 15.1 HP habang si PCX naman is merong 15.8 HP. So nakalamang ng bahagya itong si PCX 160 pagdating sa power and acceleration. So dumako naman tayo sa torque or yung alis. Kapag nagmamotor ka, yung unang piga mo, yan yung mararamdaman mo. Yung sipa ng motor, yung alis niya, yun yung torque na tinatawag. So alamin natin yung torque ng dalawang motor. Si Aerox 155 ay merong maximum torque na 13.9 Nm at 6,500 RPM. Habang mas lamang naman itong si PCX dahil meron siyang 14.7 Nm at 6,500 RPM. Pagdating sa torque, mas malakas pa rin si PCX 160 given the fact na 157cc nga siya and maganda yung compression ratio niya. So mas malakas talaga yung power and torque ng binibigay ng isang to. So pagdating doon, mapapaisip ka kasi si PCX touring yan, si Aerox sporty. Pero mas malakas pa rin yung power na hinahatid ngayon ni Honda. Kaya good job dito sa part na to. Tumako naman tayo sa usapang convenience, yung pang-araw-araw natin ginagawa. Bakit ba tayo nagmumotor? Para may mailagay ng mga groceries, magamit natin na sa daily commute or daily body. So napakahalaga ng factor ng seat storage or yung mailalagay mo sa ilalim ng upuan. Sa Aerox 155, meron siyang seat storage na 24.5 liters. So malaki na rin siya compared sa mga small displacement ng mga nasa 125, 110cc. Malaki na rin ng isang to. Pero si PCX 160 dahil touring nga siya, made for comfort and mahahabang biyahe, mas malaki ang kanyang seat storage at meron tong 30 liters of seat storage. So marami ka na rin mailalagay. Pareha sila na pwedeng magkasya ang full face helmet depende nga lang sa brand, also sa shell. No, yun yung dapat ninyong i-consider. Testing nyo muna kung yung type ba ng helmet na bibilhin ninyo or meron kayo is kasya sa dalawang to. Kung hindi, pwede naman tayo lagi magpalagay ng additional top box. So syempre hindi natin pwedeng kalimutan yung mga key features ng dalawang motor na to. Ating isa-isahin at ipag-compare kung alin ang mas okay o mas swak sa inyo na key features. So ang dalawang motor na to, ang Aerox 155 at PCX 160 ay both meron ng smart key system o ibig sabihin hindi mo na kailangan ng susi. I-remote ka na lang, tapos lapit ka na lang sa motor, pwede na siyang mag-start. Napaka-convenient ng isang yon. So good job sa both na motor na ito. Ang pinakaiba lang netizens is yung Aerox na non-ABS ay di susi pa. Habang yung PCX naman na non-ABS or yung CBS version, combi brake system, ay keyless system na rin. Smart key na rin yung ginagamit. So nakalamang ulit si PCX doon pagdating dun sa non-ABS variant. Speaking of ABS, pareha silang may single channel ABS. So yung unahan nila naka-single hydraulic disc pero ABS na. Napakahalaga na ABS ang unahang brakes dahil mas malakas ang kagat, mas malakas ang pressure at mas malaking impact yung ina-absorb neto kapag dating sa sudden brakes. So mahalaga na hindi maglalak yung ating front brakes para maiwasan natin yung skidding at pagsemplang. Dito sila nagkakatalo ngayon sa rear brake or yung likodan na brakes dahil si Aerox 155 ay naka drum brakes pa lang habang si PCX 160 naman ay naka disc brake na. Mas malakas yung kagat ng disc brake compared sa drum brakes. So pagdating sa sudden brakes mas maaasahan mo siya. Pero mas mabilis din mag-lock itong si disc brake kung hindi naman siya ABS. So kudos pa rin ako kay Aerox 155. Do marami nagsasabi na outdated na ang drum brakes pero dahil na-review na nga natin ng motor, na-testing natin na iba yung timpla ni Yamaha dito sa drum brakes na to ngayon, hindi siya talaga mabilis mag-lock. So nagko-complement siya very well sa Aerox 155 dahil mabilis ang motor. Kapag kailangan mo ng preno, yung rear brake talagang aalalay lang dahil dahan-dahan yung kagat ng preno niya. Hindi siya isang bigla lang na tipong mabilis mag-lock. Hindi siya ganun ka-aggressive. On the other hand,
naman, combi brake system naman ang pinapagana netong non-ABS version ni PCX 160. Meaning to say, combi brake system. May kakagat na 70% sa rear at 30% sa front. So kapag ka pinindot mo yung rear brake, which is yung nasa kaliwa, may sumasama na konting front. Safe pa rin siya. Napakaganda rin ang timpla ni Honda dito. So pagdating sa braking system, ihamak na mas maganda yung braking system na hinahatid ni Honda. Pero I'm not saying na hindi maganda yung braking system nitong Aerox 155. Dahil na subukan na rin natin siya, and yun yung kauna-unahang drum brakes na hindi natin napalak. Parehas na rin sila may SMG at ECG. SMG ang tawag ni Yamaha dun sa kanilang silent na start ignition system, Smart Motor Generator. Habang si Honda naman is ACG or Alternating Current Generator. Mas matipid na siya sa baterya. Pag ini-start mo na siya, wala siyang ignition sound kagaya ng mga unang lumalabas na motor, tahimik na lang siya. So good job pagdating doon sa part na yon. At isa pa, mas magaan din yung sa makina. Parehas din silang tipid sa gas dahil yung Yamaha ay may tinatawag na Blue Core, which gives you more power with less fuel. Habang ito namang si Honda ay meron namang ESP Plus. So ESP Plus na yung ginamit nilang technology dito sa Honda. Dati ESP lang, ngayon may Plus na. So parehas silang FI or fuel injected, kaya makakasiguro tayo na ma-maximize natin yung katipiran ng dalawa pagdating sa fuel consumption. Pero depende pa rin yan sa throttle hobby ng driver. Kung mas walwalero ka, mas malakas ka sa gas. Pero kung mas chill riding ka lang, mas matipid ka naman sa gas. Speaking of gas, napakahalaga ng fuel tank capacity. Saan mo ilalagay yung gas? Siyempre meron tayong tangke ng motor. So, itong dalawang motor na to ay may malaking tangke na dahil nga nasa 150cc category na siya. Aerox 155 ay merong 5.5 liters na fuel tank capacity. Goods na compared doon na nasa around 4.2, 4.6 liters lang. Nasa 4 liters lang yung dating labas na Aerox. So, bitin talaga sa gasolina, lalo na kapag bumiyahe ka ng mga bundok-bundok. Mahirapan ka nang humanap ng paggagasan mo. So, napakahalaga o napaka-importante talaga na malaki yung fuel tank capacity. And dahil nga importante yan, hindi yan binaliwala ni Honda dahil itong si PCX 160 ay merong napakalaking fuel tank capacity na 8.1 liters. Well, kagaya nga na sinabi ko sa inyo, Aerox is made for sporty riding style, habang si PCX naman is for touring, para sa mahabang biyahe. So, natural lang na talagang malaki yung kanyang fuel tank capacity compared dito sa Aerox. So, yun yung something na dapat nyo ding i-consider. Pero kung gusto nyo nga ng pang everyday drive, ito yung mga bagay na sinasabi ko lang sa inyo kung nahihirapan kayo mag-decide between dito sa dalawa. Punta naman tayo sa seat height. Ang seat height ng Aerox 155 ay 790mm. Goods na goods ito para sa medyo mas matatangkad na drivers like 5'7" pataas. Napakaganda ng seat height na to dahil talagang mama-maximize mo yung magandang handling, the same time dahil nga mataas yung motor, safe na safe talaga sa mga bumpy roads, and mas nimble and agile dahil sa riding position na rin niya na pang sporty. Habang mas friendly naman sa mga shorter riders itong si PCX 160 dahil 764mm lang ang kanyang seat height. So kung medyo hindi ka binihiyaan ng height kagaya ko, is consider mo si PCX 160 dahil mababa yung center of gravity niya, so mas maganda rin yung handling niya pagdating sa high speed. So very good ito, and kung kailangan mo ilapat yung paa mo pagdating sa mga traffic situation at hindi ka nga ganong katangkaran, abot na abot mo siya. So very good dun sa PCX 160 pagdating naman sa shorter riders. Pero kaya pa rin i-drive ng at least 5'3", 5'2", si Aerox 155. So kung trip mo din yung itsura and yung looks ni Aerox, go for the Aerox. Kung medyo hindi ka binihiyaan ng height, kaya mo pa din naman si Aerox. Medyo tiptoe ka nga lang. Pero kung gusto mo na flat-footed ka halos, hindi ka naman ganun katangkad, go for the PCX 160. Overall in total, meron din talaga modern features na parehas itong dalawang motor na to, kagaya na full LED na headlight and tail light, pati mga signal lights nila ay very visible na rin at modern ang pagkakadesenyo. Parehas din silang merong fully digital na meter panel, so napaka-stylish yan at kitang-kita lalo na kapag kagabi. And modern na talaga yung datingan kapag digital yung meter panel ninyo. Napaka-okay nun. Talagang maganda tingnan lalo kapag nag-motovlog ka, kitang-kita yung meter panel. Napaka-modern tingnan kapag digital na. Dumako naman tayo ng konti sa nag-separate ng ating motor, ng ating katawan sa lupa o sa kalsada, which is yung tires. So alamin natin yung tire size ng dalawang motor na ito. Ang Aerox 155 ay merong front tire size na 110 by 80 by 14 inches wheels. Napakaganda nito. Ito talaga yung standard magating sa mga scooter dahil ito yung nagbibigay ng magandang handling at very agile ang motor kapag 14 inches na wheels. Habang si PCX 160 naman ay medyo mas manipis ng konti dahil 110
10x70x14 ang kanyang front tire size. So nakalamang lang ng 10 dun sa bandang kapal itong si Aerox 155, pero overall in total halos hindi naman noticeable yon pagdating sa front brakes. Pero itong sa likodan is somehow noticeable na. Ang rear tire size ng Aerox is 140x70x14, habang si PCX 160 naman ay merong rear tire size na 130x70x13. Mas maliit yung wheels ni PCX 160 sa likod, siguro to compensate para mas mabilis yung ikot. Mas maliit ang rear wheel, mas mabilis ang ikot. Pero at the same time, mas maganda naman yung balanse for me na ito ni Aerox 155. Pero kagaya nga sinabi ko, magkaiba sila ng hatid na riding comfort, riding style. Fit na fit sa kanya yung ganong size ng gulong. Habang pang touring naman itong si PCX 160. So para siguro sa mga nag-design nito, ito yung best na sukat ng gulong para sa touring style na PCX 160. Bago ko makalimutan ay meron pa palang napaka-importanting key features ng dalawang motor na to. Ang Aerox 155 ay meron tinatawag na Yamaha Motorcycle Connect or Y-Connect in short, na kung saan pwede may connect ang iyong smartphone kagaya nito sa iyong motor para matrack mo yung kanyang status, kung dapat na ba magpa-change oil, kung saan ka nag-park, all that stuff na pwede mo i-check for convenience para sa motor na ito. Habang napakaganda rin naman ang safety feature or ng key feature netong ni PCX 160 na ABS version dahil meron siya tinatawag na HSTC, Honda Selectable Torque Control, which is parehas ito sa traction control system na nakikita natin. Sinisynchronize niya yung ikot ng dalawang gulong. Kapag naramdaman niya na mas mabilis na yung ikot ng likuran, halimbawa medyo nag-skid ka, may buhangin ka na daanan, basang kalsada, lumot, kung medyo na-sense niya na mas mabilis yung ikot ng likuran, isisynchronize ito sa ikot ng unahan para ma-prevent natin yung pagsemplang. So napakagandang safety feature ng isang yon. Unfortunately, walang ganong safety feature itong si Aerox 155. So mamimili ka lang kung alin sa dalawa ang mas useful for you. Pero for me, obviously, very useful si traction control system or Honda Selectable Torque Control. Tumako naman tayo sa mga ilang notes ko dito para sa advantages ng Aerox 155. Una ko sinulat, meron tayong madaling isingit sa traffic. Dahil nga sa aggressive na design nito and riding position, mataas ang manibela, I find it na mas mabilis ito isingit sa traffic dahil mas madali siyang i-handle. Dahil nga sa sporty, very nimble and agile ng motor na to. Obvious na nasa Mio family ang isang ito. At dahil nasa Mio family siya, Mio lineup pa rin ng Aerox 155, very reliable. I'm a Mio user for quite a while now and talagang reliable ang Mio. Sumunod na advantage ng Aerox 155 is yung availability ng parts and accessories. Napakadami mabibilhan ng Yamaha pagdating dito sa Pilipinas. Kaya saan ka maabutan ng sira o may kailangan kayo ipagawa, meron ka mabibilhan na Yamaha parts. Yun yung isa sa convenient na advantage ng mga Yamaha, and at the same time, itong si Aerox 155. Napakadaming aftermarket parts, accessories, genuine part, and most likely hindi mo rin kakailanganin magpapalit, paggawa dahil matibay naman ito. Sumunod ay ang kanyang itsura. It suits the aggressive rider. Maybe yung mga younger rider o kaya naman is mga young at hearts, mas gusto nila yung aggressive na itsura kasi parang medyo palaban ang itsura ng isang to. Kumbaga sa lalaki ito yung medyo medyo babaero, gano'ng itsura niya eh. Talagang lingunin din ng isang to. So very good pagdating sa looks dahil nga sporty ang design, napakaganda na design. Lalong-lalo na for me itong 2021 na version na Aerox 155. Napaka-sharp ng details. So, goods na goods sa akin yung design na to. Advantage din niya yung Yamaha Motorcycle Connect. Ito yung feature nga na sinabi ko kanina na pwede mo i-connect yung smartphone mo dun sa iyong motor, which is makakabibigay sa iyo ng access, lalo na kung obsessed ka sa motor mo. Pwede mo na i-check sa phone mo lahat ng status na nangyayari dito sa motor mo. So, very good yung application na yon. Something na bago sa atin, pero I know in the future, magiging norm na ito. So, napaka-good job ng Yamaha na in-incorporate na nila as soon as possible itong ganitong klaseng feature. Sumunod is yung kanyang drum brake sa likod. Marami nga nagsasabi na ito ay old-fashioned na or outdated na, pero for me, na nasubukan ko ito, nakita ko yung logic kung bakit inilagay pa rin yung drum brake sa likod ng Aerox 155. Hindi dahil nagtitipid sila, kundi dahil mabilis ang motor, gusto mo ng something na alalay lang at hindi ka ilalak kung non-ABS version yung bibilin mo. Kaya for me, kahit yung non-ABS version ng Aerox is goods na. Marahil yung iba is hindi fan talaga ng drum brakes, but for me, it's still good kahit na drum brakes. Hindi siya aggressive at hindi ka neto isesemplang or hindi siya takaw sa lock. Kaya na sinabi ko, hindi namin siya napalock. Check nyo yung ibang nag-review kung sino yung nakapagpalock ng drum brakes na Aerox and I'll be happy to watch it. Last but not the least, ay tipid pa rin siya sa gas dahil sa Blue Core, FI na rin siya. At the same time, meron din siyang stop and start system, which is hihinto yung makina pagdating sa bawat traffic light, nakahinto yung motor, hindi mo
twist yung throttle, mamamatay yung makina within 3 to 5 seconds na hindi mo ginagalaw ang motor, and then twist mo lang yung throttle ulit, aandar na siya. So napakatipid sa gas ng feature na yon ng motor na ito. So good job for the Aerox 155. Next na advantage ni Aerox is yung kanyang ABS. So ABS na yung unahan niya, napakaganda ng braking system na to. Importante na yung unahang brakes yung ABS o may anti-lock braking system para kapag ka napasudden brakes ka, salo-salo niya lahat ng pressure, so dapat hindi siya mag-lock. So very commendable ito. Additional pa dyan is yung kanyang charger. May pocket siya sa unahan with cover, and meron ding 12 volts power outlet. So pwede ka mag-charge ng inyong cellphone. Tumako naman tayo sa mga tingin ko advantages ng PCX 160. Unang-una ay ang kanyang durability. Dahil gawang Honda, makikita mo yung mga parts and accessories niya na talagang good quality. At malalaman mo talaga na pag binuksan mo yung loob, very good din ay ang kanyang parts sa loob. Halatang matibay, talagang durable ang motor na ito. Pangalawa is touring scooter ito. So ibig sabihin, kapag ikaw ay mahilig sa chill riding, mahahabang biyahe, komportable ang motor na to kahit gaano pa kahaba ang biyahe mo. So very good to para sa mga gustong bumabiyahe lagi ng malayuan. Malaki ang seat storage, malaki ang fuel tank, may console din, may pakas din siya sa unahan. So napaka-safe nun. May cover pa. So pwede mo ilagay din yung cellphone mo. At the same time, may charger din. Next na advantage niya for me is yung HSTC or yung Honda Selectable Torque Control, which is kung medyo maulan ng panahon o mapapadaan ka sa mabubuhangin na daan, hindi ka na mangangamba na baka madulas ka dahil nga kusa nang madedetect ng motor mo kung nag-overspeeding na ba yung likod compared sa unahan, isi-synchronize niya na yon. So lagi naka-on to pag tag-ulan o kaya naman nasa mabuhangin o madulas sa daan tayo, very safe ka na. Medyo iwas isipin na, less yung tendency na maaksidente ka. Next na advantage sa akin ng PCX 160 is yung kanyang braking system. Good thing na ABS yung unahan dahil yung unahang gulong ang kinakailangan na hindi mag-lock dahil kapag sudden brakes, ito yung sumasalo ng lahat ng pressure ng motor. So very good na rin siya. At the same time is disc brake na rin yung likod. So mas mabilis na yung response niya pagdating sa sudden brakes. Pero ingat nga lang dahil hindi pa nga ABS yung likod, may tendency na mag-lock yung rear brake dahil aggressive ito. Nagdag pa pala dyan, nakalimutan ko sabihin kanina, yung charger sa front console netong PCX 160 is USB ready na. So hindi mo na kailangan na kahit anong adapter. Very good job si Honda dun sa part na yun. Next advantage si PCX 160 is matipid din siya sa gas dahil sa ESP Plus system. At the same time, fuel injected na rin siya. At meron din siyang ISS or idling stop system, which means yun nga kagaya nung sa stop and start system, within 3 to 5 seconds na hindi mo ginagalaw ang motor, mamamatay ang makina, twist mo lang ulit yung throttle and andar na siya. Hindi mo na kailangan susian ulit. So very good na meron na mga ganong isinasamang mga safety feature and tipid feature itong mga manufacturer ng motor ngayon. Tumako naman tayo sa ikinalamangan ng bawat motor sa isa't isa. Umpisa natin sa Aerox 155. Yung mga edges niya compared sa PCX 160. Number 1 is yung Y-Connect. Walang Y-Connect si PCX 160 pero si Aerox is merong Y-Connect. So very convenient ito pagdating sa pagtatrack ng inyong motor. Just using your smartphone on the pocket is kaya mo i-track yung motor mo. Pangalawa is yung parts availability. Yung Yamaha, just for my own opinion at sa aking sariling experience, mas marami ako nakikita ang parts ng Yamaha pagdating dito sa Pilipinas. Bumaba ng parts and accessories itong si Yamaha. So, kudos kapag ka na meron kang Aerox, panigurado, may makukuha ka ng parts and accessories. Nakakatulong yun sa peace of mind kung gusto mo magpaganda ng motor, magpapogi ng motor, at the same time gusto mo man ng proper maintenance and kung masiraan ka man, wala kang pangamba na baka wala kang makuha na ng parts and accessories. Pangatlo is yung kanya aggressive design. Halatang-halata naman na magkaiba talaga sila, na sporty yung Aerox. So kung talagang ikaw ay fan ng ganito itsura, mas magugustuhan mo talaga yung Aerox 155. And yung sporty, it reach out to the younger audience at the same time dun sa mga young at hearts. So very good dun sa part na design ng Aerox. And for me personally, nagustuhan ko rin yung design na ito. Last but not the least, kung mimili ako ng isang motor pagdating sa traffic situation, I'll go with the Aerox 155 dahil mas madali siyang i-handling pagdating sa traffic situation. Just for my own experience at base na rin sa aking sariling pananaw. So yun yung edges ni Aerox compared to PCX 160. Kung sang-ayon ka o hindi sang-ayon sa aking mga sinabi, okay lang, comment your thoughts below para matulungan natin yung isa't isa para masuportahan na rin yung ideas ng iba pang nanonood. Ngayon naman, ito naman yung mga edges ni PCX 160 for me. As for my own experience, dahil nagamit na natin siya with a full review both of these motorcycles. Again, pwede kayo sumang-ayon o hindi sumang-ayon sa aking sasabihin. Just comment your thoughts below para matulungan natin yung iba pang makakabasa ng inyong komento. Unang-una is yung kanyang bigger storage. Meron siyang 30 liters na seat storage dito sa kanyang ilalim na upuan. So nakakatulong yun kasi hindi mo na halos kailangan magpalagay ng top box kung malayo yung biyahe mo or madami kang pinamili, madami kang mailalagay doon. So talagang bawas isipin, and for riding comfort, pang malayuan, goods na goods ang isang yun.
yon. Next in line is yung kanyang big fuel tank capacity. So kagaya nga na sinabi ko, kapag papanik kayo sa mga bundok o sobrang layo talaga ng biyahe ninyo, ayaw nyo na mawawalan kayo ng gas as hindi nyo na alam kung saan kayo magpapagas. So syempre tulak na kayo nun, hahanap na kayo kung saan pwede magpagas ulit. So ito, kung malayo yung gas station A to gas station B, walang pangamba dahil napakalaki ng fuel tank capacity nito ni PCX 160. So very good yun, talagang malaking factor yun, and gustong gusto ko yung part na yun. Next is yung braking system. Kung non-ABS yung gusto mo, meron silang CBS or combi brake system, which is nakakatulong din dahil 70% rear, 30% front. Both of the motorcycles brakes are engaged kapag ka nag-press ka or pumiga ka ng kaliwang brakes, which is yung rear brake. So nakakatulong yan lalo na sa mga baguhan pa lang sa pagbumotor at nag-aaral pa ng braking strategies. So very good ang isang yon. At the same time, pagdating naman sa ABS version, may ABS yung unahan at disc brake na yung likod. So yun yung kinalamangan niya compared sa Aerox for me. Next in line is obviously yung power and torque na nakita nyo kanina. Mas powerful ang torque and acceleration netong PCX 160, given the fact na hindi naman siya sporty na motor, touring lang siya. So kung gusto mo ng aggressive, gusto mo ng power, gusto mo ng sipa, pero gusto mo ng comfort at the same time, talagang gusto si PCX 160. Naihatid na niya yung riding comfort, mabait siyang tignan, pero halimaw pala sa unang piga pa lang. Last but not the least is yung riding comfort. Of course, kung mahaba na biyahe, mas pipiliin ko pa rin si PCX 160. Dahil kung makikita ninyo, meron siyang cruising style na option, which is pwede mo i-stretch yung paa mo dun sa dulo ng motor, kaya mas relax siya. Kung medyo nangangalay ka na, pwede ka mag-stretching ng konti pagdating sa legs mo. So, very good siya pagdating sa riding comfort. So, again, it is made for touring, it's made for comfort. So, talagang dapat maihatid niya yung the best para sa atin mabumabiyahe ng malayo. And bonus na lang, yung sa PCX 160, yung takip, pinaka-cover ng fuel tank nila. Parang yung sa PCX 160 is parang hydraulic na. What I mean to say is dahan-dahan siyang umaangat kapag binuksan mo. So nagustuhan ko rin yung part na yun. Pag-usapan naman natin ng SRP or ang presyo ng dalawang motor na ito, isa sa napaka-importanting factor para makapag-decide ka talaga kung alin sa dalawa ang bibilin mo. Ang presyo ng Aerox version 2 2021 para sa non-ABS ay 112,900, habang ang ABS version naman nito ay nagkakahalagang 132,900 pesos. Ang presyo naman ng PCX 160 para sa CBS or Combi Brake System version ay 115,900 pesos. Habang ang ABS version naman to, yung may anti-lock braking system, ay 133,900 pesos. So yun yung aasahan yung presyo ng dalawang motor na ito. So siguro sa presyo pa lang, makapag-decide na kayo kung alin sa dalawa ang mas bang for the buck or mas suitable para sa budget ninyo. Konting tip lang din para sa mga bibili pa lang, do some extra mile, mag-search din kayo sa mga Facebook groups para makita nyo yung mga possible issues na na-encounter ng mga naunang nakabili. Magiging wise din sa pagbili para alam ninyo kung ano yung aasahan ninyo once ma-receive nyo na yung unit. So those are just some honest and brave opinions from me as a motovlogger at bilang isa tao na nagre-review ng motor na testing na natin siya parehas. So those are some strong recommendations and opinions from me. Kung meron kayo na isidagdag o hindi ko nabanggit sa vlog nito, pwede kayo mag-comment sa baba para matulungan pa natin yung iba na nagbabalak palang bumili ng motor. Sinasabi ko lang sa inyo na this is na napakaganda investment ng motor. So para to doon sa mga nagre-request na hindi sila makapag-decide Aerox ba, PCX 160 ba, gusto lang talaga nila mag-decide kung alin dito sa dalawa. So nagbigay lang ako ng honest na opinion. Ayoko naman maging sobrang safe na parang wala kang opinion masyado. Sobrang safe mo mag-review na to the point na wala ka ng tulak. Kasi minsan yung mga nagde-decide na bumili ng motor, gusto nila ng konting tulak. Kung meron silang magandang narinig doon sa napupusuan nilang motor, yun yung deciding factor nila para makakatulong ka talaga. Unlike kung sobrang safe lang ng mga sinabi ko is parang wala lang, lalo lang sila nalito. So that's for my own opinion. Kung meron kayo hindi sa akin manasabi, again, you're free to comment your thoughts below para matulungan natin ang isa't isa. Kung ikaw tatanungin, anong gusto mo? PCX 160 or Aerox 155 2021? Comment your thoughts below. So kung nagustuhan mo yung vlog na to, don't forget to give this video a thumbs up. Ano pang ibang motor ang nais ninyong bigyan natin ng comparison sa next vlog? Just comment your thoughts below. Kung nakatulong to sa iyo, give this video a thumbs up and follow me on my social media account. Meron tayong Instagram, Ned Adriano. Meron tayong Facebook, Ned Adriano Vlogs. Meron din tayong TikTok at Ned_Adriano. So follow nyo lang ako kung gusto nyo maka-keep up. Make sure naka-subscribe and also hit that notification bell so we can keep contents coming to you guys. So maraming salamat sa panonood. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye na.